Tahimik na umiinom si Shanna sa bagang bukas na bar na nadaanan niya pag-uwi galing trabaho. Halos 4 na oras siyang overtime para tapusin ang ine-encode niyang produkto. Pero hindi pa rin sapat ang sweldo niya sa DC Supermarket kung saan siya nagtatrabaho bilang encoder. Hindi pa ako sumasahod pero ubos na agad ang pera ko sa dami ng bayarin ko. Hindi ko naman pwedeng asahan ng pera galing sa sideline ko dahil hindi ko pa nagagawa ang dapat kong gawin. Kailangan ko na talaga ng pera. Kaya dapat matapos ko na yun. Bulong niya sabay lagok ng mojito. Libre ang inumin sa bar na yon kaya't agad siyang pumasok nang hindi inaalam kung anong klase ng lugar ang pinasukan niya. Gusto lamang niyang makalimot kahit sandali sa mga problema. Pero hindi ibig sabihin ay tatalikod o iiwas na siya sa problema. Haharapin niya yon hanggang matalo niya. Buo ang loob niya sa mga ganitong bagay, lalo pat nakasalalay ang kaligtasan ng mahal niya sa buhay. Strip dance! Sigaw ng mga tao mula sa likuran ni Shanna. Dala ng kuryosidad, lumingon siya sa nanghihiyawang mga tao. Maingay na ang paligid dahil sa malakas na tugtog, pero mas umingay yon nang maghubad ng pang-itaas ang lalaking sumasayaw sa maliit na entablado. Napakunot ang noon ni Shanna habang nililibot ang tingin. Bakit parang puro lalaki ang mga narito? Kakaunti lang ang mga babae. Nagtaka man pero binaliwala na lang niya ang napansin. Pinagpatuloy niya ang pag-inom hanggang makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Binitiwan na niya ang baso ng alak saka tumayo. Salamat sa libreng alak, Mr. Bartender. Sabi niya sa bartender at nakangiting nagpaalam dito. Sumiksik sa karamihan si Shanna para makarating sa exit ng bar. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang siya nang maramdamang may pumatak sa ulo niya. Kinuha niya yon at nakita ang isang sando shirt. Saan galing to? Tumingin pa siya sa ulunan, pero tanging disco light ang nakita niya roon. Nagtaka siya nang humawi ang mga tao at naiwan siya sa gitna. Waring pinalilibutan siya ng mga ito hanggang matanaw niya ang papalapit na lalaki sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang lalaking sumasayaw sa entablado kanina. Hubad-baro ito at may itim na eyeliner sa gilid ng mga mata. Seductive ang ngiti pero hindi niya type. Masyado itong gwapo at kapag gwapo, delikado. Maraming nagkakagusto at malapit pa sa tukso. Isa pa, mukhang macho dancer ata ito. Lalong hindi niya type ang ganoong lalaki. You're the lucky one. Narinig niyang sabi ng lalaki, pero hindi niya ito pinansin. Hinagis lang niya sa isang tabi ang sando shirt bago ito tinalikuran. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Shanna ang sunod na kilos ng lalaki. Hinawakan siya nito sa pulsuhan at hinila pabalik. Hindi na niya nasundan ang mabilis na pangyayari. Namalayan na lang niyang nakapulupot ang isa nitong braso sa bewang niya at isang kamay ay nakadiin sa likod ng ulo niya habang hinahalikan siya nito. Sandali siyang natingilan at kahit nakainom, maayos pa rin ang takbo ng isip niya. Buong lakas niyang itinulak ang lalaki saka ito sinampal. Manyak! Galit niyang sigaw. Nakangising hinawakan ng lalaki ang pisngi nito. You can't completely hide your true nature as a man, even if you're a transgender. Anong sinasabi mo, ha? At sino transgender? Ako bang tinutukoy mo? Gipit na nga ako sa pera, magpapapalit pa ako ng kasarian. Manya ka na nga, sira ulo ka pa. Humisi lang ang lalaki, pero hindi niya inaasahan ang galit mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hoy bakla, ang kapal naman ng pestak mo mag-inarte. Isang hunk na ang humalik sa'yo pero kung umasta ka, para namang may pokelya ka. Gusto mo pa yatang isampal niya sa'yo ang abs niya para matauhan ka. Malambot na sabi ng isang lalaki. Malamang bading to. Mukha ka lang babae pero hindi mo kami maloloko. Pare-pareho lang tayo ng mga bakla dito. Segunda pa ng mukhang babae pero boses lalaki naman. Teka, ano ba tong lugar na pinasukan ko? Bakit puro bakla yata sila? Naguguluhang tanong ni Sienna sa isip. Girl, mukhang clueless ka sa nangyari. Parte ng kasiyahan ng paghagis ng shirt ng hunk dancer at kung sino man ang tamaan, siya ang lucky one. Ibig sabihin, masasolo ang hunk dancer ngayong gabi. Pwede mong pagsawaan ng hotness niya, akla. Ang swerte mo sa totoo lang. Paliwanag na may kasamang inggit ng isang babae sabay tili. Pasensya na, hindi ako interesado sa lalaking basta na lang nang hahalik. Sa inyo na lang siya kung gusto nyo. Hindi ko tayo pang macho dancer na hang. Nagmamadaling umalis si Shanna at bahagya pa niyang itinulak ang mga nakaharang sa daraanan niya.
Ngunit napahinto siya nang mapalingon sa dingding ng bar at nakita ang nakasulat doon na napalilibutan ng neon green na ilaw. K-bar? Bulalas niya at ngayon lang niya naunawaan kung bakit halos mga lalaki ang nasa loob ng bar na yon. Hindi pala straight ang iba sa mga ito dahil ang iba ay mga bakla. Wala namang issue sa kanya ang pagiging bading pero hinalikan siya ng isa sa mga ito. Hello? First kiss niya kaya yun kahit na 25 na siya, tapos hindi ba straight na lalaki ang nakakuha? My gosh, bakit dito ako dinala ng problema ko? Ang dami namang lugar, bakit sa gay bar pa? Diyos ko, libre nga ang alak, pambading pala tong lugar na to. Napagkamalang tuloy akong bading din. Mahina niyang reklamo bago tuluyang lumabas ng bar. Nang sumunod na araw, balik trabaho na naman si Shiana sa supermarket. Pilit na lang niyang kinakalimutan ang nakakahiyang nangyari sa gay bar kagabi. Shiana, marami tayong delivery ngayon. Kailangan nating tapusin ang encoding hanggang bukas. Pwede ka bang mag-overtime ulit mamaya at gawin ang trabaho ko? May lakad kasi ako eh. Tulong na rin to sa'yo para may dagdag sahod ka. Tanong ni Lomi, isa sa mga kasama niyang encoder. Hindi pwede, Lomi. May lakad ako mamayang gabi. Pilitin mo na lang tapusin bago mag-uwian kung ayaw mong mag-overtime. O kaya, pumasok ka ng maaga bukas kung hindi mo matatapos ngayon. May silent ka na naman bumamayang gabi at ayaw mong mag-overtime? Curious nitong tanong. Hindi na lang sumagot si Shiana at pinagpatuloy ang trabaho niya. Payong kaibigan lang, Shiana. Alam kong mahirap ang buhay pero huwag kang gagawa ng hindi maganda. May usap-usapan na rito kung anong ginagawa mo. Baka mawalan ka ng trabaho kapag pinagpatuloy mo yan. Alam ko ang ginagawa ko, Lomi. Kung mawawalan ako ng trabaho, kasalanan ko na yun at labas ka na ron. Magtrabaho ka na lang at huwag makialam sa buhay ko. Sinadya niya itong sungitan para tumahimik. Nangyari naman at hindi na ito nakipag-usap sa kanya buong araw. Nang matapos ang trabaho, nagmamadaling umuwi si Shiana sa tinutuluyan niyang apartment. Kumain lang siya ng isang biskwit saka naghanda. May part-time ka ulit ngayon, Shiana? Tanong ni Lily, ang kasama niya sa apartment. Oo. Tipid niyang sagot habang inaayos ang makeup niya. Nang isang araw, pinakiusapan siya ng boss niya sa isang trabaho na alam niyang sisira sa kanyang pagkatao. Pero ayos lang basta para sa kapatid niyang si Anton. Wala na siyang magulang, parehong namatay sa aksidente. Napakalaki ng agwat ng edad nilang magkapatid, kaya kargo niya ang kapatid. Hindi na rin siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok niya lalo at sakitin si Anton. At mas lalo pa siyang nagpursige nang malaman na may leukemia ito. Kaya lahat ng pagkakaperahan ay pinasok na niya hanggang sa makarating siya sa Maynila. Iniwan muna niya ang kapatid sa tiyahin nila sa Laguna. Kapatid ito ng kanyang ina. Siya nga pala, Shiana. Magsasama na kami ng nobyo ko. Dito na rin siya titira sa apartment natin. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta mag-share na lang siya sa bill natin. Sige, sasabihin ko sa kanya para makalipat na rin siya mamaya. Ngumiti si Shiana kay Lily bago niya gawin ang final touch ng makeup niya. Nagpaikot-ikot muna siya sa salamin para tingnan ang kanyang itsura. Suot niya ang isang backless black satin mini dress na hapit sa katawan at may manipis na spaghetti straps. Pinaibabawa niya yon ng oversized beige blazer, kaya nagmukhang classy. Pero kapag tinanggal niya yon, litaw agad ang sensual na tabas ng damit. Nang makontento, nagpaalam na siya kay Lily at nagtungo sa isang hotel. Pagpasok pa lang ni Shiana sa hotel room, kaagad na siyang niyakap ng matandang naghihintay roon. Pinaliguan siya nito ng halik sa leeg na parang sabik na sabik. At kahit hindi niya gusto ang ginagawa, napilitan pa rin siyang tumawa. Kailangan niyang ipakita na nag-e-enjoy siya sa trabahong pinasok niya. Sandali lang, kararating ko lang eh. Naligo ka na ba? Pigil niya rito. Kanina pa ako nakahanda at nasasabik sa'yo, Shay. Gusto na kitang matikman. Palagi mo kasi akong pinapasabik sa tuwing nakikita tayo. Ilang beses nang nauudlot ang pagsisiping natin. Tugon nito at hindi maitago ang pagnanasa habang pinagmamasdan ng itsura niya. Okay, sige. Matutuloy na ngayon ang pinakaaasa mo. Humiga ka na sa kama. Malambing niyang sabi. Nagmamadaling humiga sa kama ang matanda. Ipinatong naman ni Shiana ang dala niyang bag sa maliit na mesa at sinadyang iharap yun sa kama. Bahagyang nakalabas ang camera ng phone niya sa bulsa niyon. Naka-on ang video record para kunan ang mangyayari.
Pagkatapos nito, makukuha na niya ang perang kapalit ng ginagawa niya. I'm coming. Ngumiti si Shena at mas mapang-akit na gumalaw palapit sa matanda. Kaagad siya nitong sinunggaban at inihiga sa kama. Hinalikan siya nito sa leeg paibaba sa balikat, kung saan-saan na rin napupunta ang kamay nito na hindi makontento sa isang lugar. Tawa lang siya ng tawa para makita sa video na nag-e-enjoy talaga siya. Ngunit nang hahalikan na siya sa labi ng matanda, kinuha niya ang syringe na nakasuksok sa bulsa niya. Itinusok niya yun sa tagiliran nito at mabilis itong nawala ng malay. Wow, masigla ka pa rin sa kabila ng edad mo ha. Hayaan mong ako naman ang magpaligaya sa'yo. Sabi niya kahit natutulog na ang matanda. Inihiga ni Shena ang matanda sa kama at sinadya nang tumalikod sa kamera. Hinubad niya ang damit bago siya sumaklang sa tiyan nito. Umarte siyang nagtatalik pa rin sila para makita yun sa video. Nilakasan niya ang pag-ungol, binilisan ang pagyugyug ng katawan hanggang kunwaring narating ang suktulan. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ng matanda. You're so good, baby. Malambing niyang sabi sa kayumakap dito. Ilang minuto ang pinalipas ni Shena bago bumangon. Kinuha niya ang phone at pinutol ang video hanggang sa parting tumabi lang siya sa matanda. Pagkatapos, pinadala na niya yon sa kliyente niya. Maya-maya, natanggap niya ang notification mula sa bangkong gamit niya. 1 million pesos para sa pag-arting pokpok. Malaking tulong na to sa pagpapagamot ng kapatid ko. Titiisin ko na lang ang panghusga ng marami sa pagkatao ko. Mabuhay lang siya. Bumuntong hininga si Shena bago nagtungo sa banyo. Naglinis lang siya ng katawan bago nilisan ang silid at iniwan ang humihilik na matanda sa kama. Samantala, inalis ni Samuel ang pagkakabutones ng suot niyang long sleeve polo habang umaangat ang elevator patungo sa floor ng hotel room niya. Nalasing na naman siya sa gay bar ng tropa niya. Pero ngayon, hindi na siya natalo sa pustahan. Hindi na niya kailangang sumayaw sa entablado at halikan ng lucky customer nito. Nanatili lang siya sa VIP room at mag-isang uminom doon. Shit, naparami yata ang inom ko ah. Napahawak sa dingding si Samuel nang tila umikot ang paligid niya. Napayuko siya at mariing pumikit. Narinig na niya ang tunog ng pagbukas ng elevator pero hindi pa rin siya makakilos sa kinatatayuan niya. Sir, okay ka lang ba? Narinig niyang tanong ng isang babae. Miss, pakitulungan naman ako patungo sa room 276. Nasa bulsa ko ang susi. Hindi ko lang kaya maglakad. Sige, humawa ka sa akin. Kinuha nito ang isa niyang braso saka inilakbay sa balikat nito. Naramdaman din niya ang kamay nito sa kanyang likuran at marahan silang naglakad. Hindi rin nagtagal nang maramdaman ni Samuel ang paglapat ng likuran niya sa malambot na kama. Inalis pa ng babae ang sapatos niya bago niya naramdaman ang pagbalot ng kumot sa katawan niya. Ngunit mabilis niyang hinawi ang kumot saka hinila ang babae. Kaagad niyang pinulupot ang dalawa niyang braso sa katawan nito. Ano ba, mister? Manya ka ba ha? Bitiwan mo nga ako. Marahang napatawa si Samuel nang marinig ang reklamo nito. Naalala na naman niya ang babaeng hinalikan niya sa bar. Alam niyang totoo itong babae dahil sa lambot ng katawan nito nang yakapin niya. Nakaka-addict din ang malambot nitong labi at kung hindi siya nito itinulak, baka mas tumagal ang paghalik niya rito. Sinabihan niya lang ito ng transgender para hindi siya mapahiya ng sampalin nito. Napakarami nang naghihintay matamaan ng sando shirt niya, pero sa hindi pa interesado sa kanya yun napunta. Naiinitan ako, miss. Ayoko ng kumot. Mas gusto kong init mo ang bumalot sa katawan ko. Mapang-akit niyang bulong dito. Kahit nahihilo, pinilit niyang buksan ang mga mata. Malabong imahe ng babae ang nakita niya, pero hindi maikakaila ang kagandahan nito. Napangiti siya at walang hirap na pinagpalit ang pwesto nilang dalawa. Napailalim ito sa malaki niyang bulto, sa kanya siniil ng halik ang labi nito. Bahagyang natigilan si Samuel. Pamilyar na lambot at nakakaadik na labi ang hinahalikan niya ngayon. At hindi siya maaaring magkamali. Ito rin ang babaeng hinalikan niya sa gay bar. Miss, can you be mine tonight? Paalam niya at panakanak dinadampi ang labi niya sa ibabang labi nito. Pero hindi niya inaasahan ng bigla nitong kagati ng labi niya. Hindi. Nakalusot na nga ako sa matandang manyak kanina, tapos may isa pa palang manyak dito. Nakakadalang tumulong sa mga lalaking kagaya mo. Umalis ka nga sa ibabaw ko. Ang bigat mo, letche ka. Natawa si Samuel. Galit na ito pero ang cute pa rin pakinggan ng boses.
I like you, miss. You're not the kind of girl who's easy to get. Isinubsob na lang niya ang mukha sa leeg ng babae. Hindi lang pala labi ang nakaka-addict dito dahil masarap din sa ilong ang amoy nito. Hindi niya napigilang singut-singhutin ang leeg nito. Hoy mister, ano bang ginagawa mo ha? Kinikilabutan ako sa'yo. Lumayo ka nga, kundi babasagin ko yung itlog mo. Itinulak siya ng babae pero nahirapan ito dahil sa bigat niya. I appreciate your help, miss. But can you please stay until I fall asleep? Bakit ko naman gagawin yun? Minamanyak mo nga ako. Paano kung may gawin kang hindi maganda sa akin? Anong laban ko sa'yo? Wala akong gagawin sa'yo, pangako. Gusto ko lang makapagpahinga ng maayos kahit ngayong gabi lang. Nahihirapan ako matulog kahit nakainom ako. Please, just this once. I promise, I won't take advantage of your kindness. I just need to hug you until I fall asleep. Bumuntong hininga ang babae. Oo na, papayag na ako. Umalis ka na sa ibabaw ko't nahihirapan akong huminga sa bigat mo. Thank you, miss. Umayos ng higa si Samuel at niyakap ang babae. Kaagad naging payapa ang paghinga niya at ilang sandali lang ay nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising si Samuel na may nakayakap sa kanya. Napangiti na lang siya nang makita ang babae sa tabi niya. Mahimbing ang tulog nito kaya sa halip na bumangon, muli siyang pumikit at nakatulog ulit. Tanghali na nang magising ulit siya pero wala na ang babae sa tabi niya. Marahil umalis na ito, kaya napagpasyahan na rin niyang umuwi. Nanghihinayang lang siya dahil hindi man lang niya nakuha ang pangalan nito. Pagdating sa bahay, una niyang nadatnan ng pag-aaway ng kanyang mga magulang sa sala. Bakit ngayon ka lang sa karyo? Nang babae ka na naman ano? Akala ko ba nagbago ka na? Hanggang kailan mo ba ako lolokohin? Umiiyak na tanong ng mami niya sa kanyang ama. Pwede ba, Modesta? Tigilan mo ako. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Lumapit si Samuel sa dalawa kahit bahagyang kumikirot pa ang ulo niya sa hangover. Anong nangyayari dito? Bakit nag-aaway na naman kayo? Itong daddy mo, Samuel, hindi umuwi kagabi. Malamang na babae na naman to. Tugon ng mami niya na halos habulin ang paghinga sa labis na pag-iyak at galit. May overnight meeting kami ng kliyente ko, Modesta. Nalasing ako at nagpalipas ng gabi sa isang hotel. Mas gusto mo yata umuwi ako ng lasing at maaksidente sa daan eh. Gusto mo na ba ako mamatay para masolo mo ang kayamanan ng pamilya natin? Ikaw siguro tong may ibang lalaki kaya gustong-gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hindi mo ako katulad sa karyo. Matino akong babae at pinagsisisihan kung ikaw ang naging asawa ko. Ginagawa mo pang dahilan ng meeting sa kliyente? Hindi ka naman nagtatrabaho. Ginagastos mo lang ang pera natin sa mga babae mo. Ang hirap sa'yo, selos ka ng selos kahit wala ka namang ebidensya na nagloloko ako. Patunayan mo muna sa akin na may babae ako at ako mismo makikipaghiwalay sa'yo. Napailing na lang si Samuel. Iniwan niya ang mga magulang at nagtungo sa silid niya. Hindi na bago sa kanya ang pag-aaway ng dalawa. Palaging third party ang mitya ng away. Pero hindi naman napapatunayan ng mami niya ang hinala nito. Hindi niya alam kung magaling magtago ang daddy niya o sadyang selosa lang ang mami niya. Gayunpaman, nagkakasundo pa rin ang dalawa pagkatapos ng ilang araw na pag-aaway. Ito ang dahilan kaya ayaw akong mag-asawa. Sakit lang sa ulo. Bulong niya sa sarili. Nang araw ding yun, nakatanggap si Samuel ng tawag mula sa kaibigan niyang may-ari ng gay bar. Malakas din kasi ang trip nito sa pagtatayo ng ganoong bar. At napagkakamalan pa silang bakla kahit pareho silang straight. Basta kasi kikita ito, talagang pinapasok nito kahit ano pang klase ng negosyo. Kung mag-aaya ka lang ng pustahan, pas muna ako, Kino. Ayokong bumisita sa bar mo at baka pagkaguluhan na naman ako. Bungad niya agad pagkasagot ng tawag. Hindi yan napakay ko, pare. Sinisigurado ka lang kung buhay ka pa. Lasing na lasing ka kagabi pero nagpumilit ka pa rin umuwi. Mabuti hindi ka na aksidente. Naghotel ako kagabi. Naghotel? Sino kasama mo? Wala akong kasama, Kino. Sandaling natigilan si Samuel nang maalala ang babaeng tumulong sa kanya. Napapangiti na lang siya sa tuwing pumapasok ito sa isip niya. Meron pala. May babaeng tumulong sa akin pero hindi ko nakuha pangalan niya. Oh, interesting. Aalamin ko kung sino ang babaeng yun. Napailing na lang si Samuel nang mabilis na putol ang tawag. Hinala niya yung magkakaroon na naman ng sariling investigasyon ng kaibigan niya. Kung ano-anong trip ang ginagawa nito
at hindi na nakapagtataka kung umastang investigador naman to ngayon. Nang sumunod na araw, nadatnan ni Samuel ang kanyang mommy sa hapagkainan. Sandali siyang tumigil sa may pintuan nang mapansing may kausap ito sa kabilang linya. Huling beses na ito, pangako, hindi kanya makikilala at gagawin ko lahat para hindi kanya balikan. Itatago ko ang pagkatao mo. Basta makuha mo lang ang gusto ko. Nakikiusap nitong sabi sa kabilang linya. Napakunot noo si Samuel. Wala siyang maintindihan sa sinasabi ng mommy niya, kaya nagdesisyon siyang lumapit. Sino kausap mo, mami? Nagulat ito sa biglaan niyang pagsulpot kaya mabilis nitong pinutol ang tawag. Wala iho. Kumain ka na. Humiti ito sa kanya. Binaliwala na lang niya ang narinig at magkasabay silang kumain ng agahan. Tulad ng dati, maaga na namang umalis ang daddy niya. O baka sa labas na naman ito natulog at hindi umuwi kagabi. No, this is the perfect time for you to take over our business, Samuel. You will be our new CEO starting today. Sumama ka sa akin mamaya at ipapakilala kita sa mga empleyado ng DC Supermarket. Seryosong sabi ng mommy niya. Palihim na bumuntong hininga si Samuel. Senyalis ito na kailangan na niyang maging seryoso sa buhay. Tama na muna ang barkada at inom dahil may responsibilidad na siya ngayon. Wala naman siyang magagawa dahil inaasahan na niyang mangyayari to. Nag-iisa siyang anak at ang pamilya niya ay nagmamayari ng isang supermarket chain sa bansa. Mami niya ang kasalukuyang CEO at ipapasa na nito ang pamamahala sa kanya. Wala na rin naman silang maaasahan sa daddy niya. Hindi na rin nila alam kung ano ang mga ginagawa nito sa tuwing nasa labas ng bahay. 30 na siya pero never niyang nakita na masaya ang mga magulang niya kapag magkasama. Okay, ma'am. Tipid niyang tugon. Pagkatapos ng agahan, magkasamang nagtungo sina Samuel at Modesta sa DC Supermarket. Nagtipon-tipon ng mga empleyado at ipinakilala siya sa mga ito bilang bagong CEO. Mainit na pagpati ang natanggap niya mula sa mga ito. Inassist naman siya ng manager para ipakilala sa bawat department head. Pagkatapos, inilaan niya ang buong araw sa pagmamasid sa trabaho ng mga staff hanggang sumapit ang uwian. Bye, Mr. DiCarpio. Paalam ng mga staff nang pauwi na siya. Bye. See you tomorrow. Nakangiti niyang sabi saka nagtuloy-tuloy patungo sa kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, nakatanggap ng tawag si Samuel mula kay Kino. Mr. Wannabe Investigator, anong nakalap mong impormasyon ngayon? Biro niya rito pagkasagot ng tawag. Nasaan ka, Mr. CEO? Pauwi ka na ba? Pumunta ka rito sa Camellia Hotel. Hihintayin kita rito. Napailing na lang si Samuel sa sunod-sunod na tanong ni Kino, pero hindi naman siya binigyan ng pagkakataon na makasagot at agad nitong pinatay ang tawag. Sa halip na umuwi, pinuntahan niya ito sa Camellia Hotel. Nakita niyang naghihintay ito sa entrance kaya agad niya itong nilapitan. Bakit pinapupunta mo ako dito? Anong meron? Nakita ko na yung babaeng tumulong sa'yo. Nasa loob siya. Binalot ng excitement ang puso ni Samuel. Sa wakas, makikita na rin niya ang babaeng laman ng isip niya. Puntahan natin siya. Gusto ko siyang makilala. Sige, basta huwag kang magugulat ha. Hindi pinansin na Samuel ang babala ni Kino. Hindi na siya makapaghintay na makilala ang babae. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ito kasama ang daddy niya. Sweet na sweet ang dalawa habang kumakain sa exclusive restaurant ng hotel. Kahit sino ang makakita sa dalawa, iisiping may relasyon ang mga to. Naikuyong niya ang kamay at agad na sumibol ang galit sa dibdib niya. How can this be? Is it true that Dad is being unfaithful to Mom? Lalapitan niya sana ang dalawa, pero hinila siya na Kino palayo. Binitiwan lang siya nito nang makalabas na sila ng hotel. Huwag kang magpadalos-dalos, Samuel. Maraming tao rito at ayoko ng iskandalo. Yari ako sa airpod ko kapag nadamay rito. Tanungin mo na lang ang daddy mo pag uwi sa bahay niyo. Damn it, Kino. Hindi ko masikmura ang ginagawa ni daddy. Ipinagpalit niya si mommy sa halos anak na niya. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng yun. Sinisira niya ang pamilya namin. Halos magpuyos ang dibdib niya sa galit, pero hindi maikakaila na nakakaramdam din siya ng selos ngayon. Marami namang lalaki sa mundo. Bakit daddy pa niya ang kanibal niya? Naalala mo ba yung babaeng hinalikan mo sa opening ng gay bar ko? Oo, naalala ko siya. Pero ang gusto kong malaman ay kung ano ang pangalan niya. Shena Ocampo ang pangalan niya, Samuel. Hindi pa nga ako makapaniwala na iisa sila ng babaeng nasa gay bar.
Ang ganda niya ngayon sa ayos niya. Parang nag-ibang tao siya. Alam mo ba, nalaman ko rin na ilang linggo pa lamang silang magkarelasyon ng daddy mo. At ito pa, sa DC Supermarket din siya nagtatrabaho bilang encoder. Ang liit ng mundo niyong dalawa, pare. Nagtagis ang bagang ni Samuel. Ang hinahangaan pala niyang babae ay third party sa relasyon ng mga magulang niya at posibleng maging dahilan ng napipintong paghihiwalay ng mga ito. Now that I'm in charge of DC Supermarket, I'll deal with her too. I won't let her destroy my family. Sabi niya, pero sa likod ng isip niya, mas priority niyang ilayo si Shenna sa daddy niya. He'll be selfish about what he thinks right now, but he wants Shenna for himself. Hindi lang ito dala ng galit niya dahil sa panluloko ng daddy niya, kundi dahil attracted talaga siya sa dalaga. Bago pa lang ang dalawa kaya confident siyang maaagaw pa niya ito sa daddy niya. Sa kabilang banda, gusto nang masukan ni Shenna sa pag-arting sweet kay Mr. DeCarpio. Naiilang na rin siya sa tingin ng mga tao, pero kailangan niyang tibayan ang kanyang sikmura. Kung hindi lang humiling ang kliyente niya ng isa pang araw, hindi siya a-absent sa trabaho para samahan ng matanda. Kailangan daw kasing dagdagan ng ibinigay niyang video at may dagdag din yung 500,000 bilang kabayaran. Larawan lang ang kailangan niya para makuha ang pera. Pumayag siya dahil malaking tulong yun sa gamutan ng 7 taon niyang kapatid. Saan mo gustong pumunta pagkatapos natin dito? Tanong ni Mr. DeCarpio. Ikaw ang bahala, pero hindi ba magagalit ang misis mo? Baka may makapagsabi sa kanya na magkasama tayo. Hindi ito makakarating sa kanya. Magaling ako magtago. Peking umiti si Shenna. May mga lalaki talagang manluloko at hindi makontento sa isa. Papakasalan ng babae, tapos hindi naman mamahalin habang buhay. Ito ang dahilan kaya hindi pumasok sa isip niya ang mag-asawa. Sa una, masaya. Pero baka lokohin din siya sa bandang huli kung kailan may mga anak na sila, katulad ng ginagawa ni Mr. DeCarpio sa asawa nito. Ang alam niya, binata na ang anak nito, pero hindi pa niya nakikita ang lalaki. Mamasyal na lang tayo, suwestiyon niya. Gusto mo bang mag-shopping? Bibilhan kita ng mamahaling damit, alahas, bag, sapatos, at kahit na anong gusto mo. Sasakyan, gusto mo ba? Malaking tukso ang alok nito, pero hindi siya gold digger. Nakokonsensya na rin siya sa ginagawa niya, pero kailangan niyang tapusin ang trabahong sinimulan niya. Huli na rin para umatras pa siya. Ayoko ng mga mamahaling gamit. Mas gusto kitang kasama kaysa sa mga yon. Mag-evening walk na lang tayo sa seaside pagkatapos nating kumain. Malambing niyang sabi, ngunit sa likod ng isip niya, humihingi siya ng patawad sa Diyos dahil sa ginagawa niyang panluloko. Yan ang dahilan kaya ikaw ang paborito ko sa lahat ng mga babae ko. Hindi ka lang maganda at sexy, malambing ka rin. Mas gusto ko yatang mag-check-in na lang tayo sa hotel na to. Nakatulog kasi ako kagabi at hindi natin naituloy ang ginagawa natin. Gusto mo bang ituloy natin ngayon? Later na lang, mamasyal muna tayo. Walang problema. Kung ano ang gusto mo, yun ang susundin ko, sweetheart. Biglang napainom ng tubig si Shenna. Akala niya mabibisto siya nito sa ginawa niya kagabi. Mabuti na lamang at abala ito sa paghaplos sa katawan niya at hindi nito naramdaman ang pagtusok ng karayom. Nakaligtas na siya sa pagnanasa nito at hindi na siya uulit pumunta sa iisang silid kasama nito. Pagkatapos kumain, dinala siya ng matanda sa pinakamalapit na beach. Naglakad-lakad sila at paminsan-minsan ay kumukuha siya ng selfie bilang remembrance. Walang kahirap-hirap siyang nakaipon ng mga larawan nilang dalawa. Pinadala niya yun sa kliyente niya pagkatapos nilang mamasyal. Nagawa niya ring magdahilan sa matanda para hindi sumama sa hotel. Promise, hindi ko na to uulitin. Kailangan ko lang ng sapat na pera para sa chemotherapy ng kapatid ko may leukemia. Sabi niya sa isip. Kinabukasan, natambakan ng trabaho si Shenna dahil sa pag-absent niya kahapon. Ngunit naglaan pa rin siya ng oras para puntahan ng manager's office. Gusto niyang i-follow up kung approve na ang 1-week leave na in-apply niya. Pero hindi niya inaasahan ang sagot nito. I'm sorry, Shenna. Hindi ko pwedeng mag-leave. Nadagdagan ng orders natin ngayon at kailangan ma-encode lahat ng produkto. Wala namang may gustong sumalo sa trabaho mo kapag nag-leave ka. Pero ma'am, may usapan na po kami ni Ma'am Modesta. Papayagan niyo po ako mag-leave next week. Walang sinabi si Ma'am Modesta bago siya umalis. Ang bagong CEO kasi ang nagdesisyon nito. Kung gusto mo, tanungin mo na lamang siya. May bago po tayong CEO?
Gulat niyang tanong at medyo kinabahan. Paano na lang kung hindi siya nito payagan? Nangako pa naman siya sa kanyang kapatid na maglalaan siya ng ilang araw para makasama to. Oo, kahapon lang siya nagsimula sa trabaho. Anak siya ni Ma'am Modesta at baka may alam siya sa usapan ninyo ni Ma'am. Sige po, pupuntahan ko siya sa opisina niya. Hindi siya available ngayon, Shena. Mamaya mo na lang siya kausapin. Tatawagan na lang kita. Bumuntong hininga siya. Wala naman siyang pagpipilian kundi maghintay. Okay po, ma'am. Bumalik sa trabaho si Shena. Maya't maya ang tingin niya sa orasan at hinihintay ang tawag ng manager. Pero wala siyang natanggap. Sandali siyang pumunta sa opisina nito bago mag-uwian. Pero nakaalis na raw ang CEO. Sinubukan niyang tawagan si Ma'am Modesta pero hindi ito sumasagot at pinapatay lang ang tawag niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng trabaho para kumuha ng ebidensya sa taksil nitong asawa. Hindi nito mahuli-huli ang pangangaliwa ni Mr. DiCaprio. Kaya siya ang inutusan kapalit ng malaking halaga. Desperado na siya kaya tinanggap niya ang alok nito. Ma'am Modesta, tumupad ka sana sa usapan natin. Nagawa ko na ang parte ko, kaya sana tuparin mo rin ang pangako mo sa akin. Nalulumo niyang bulong. Tinapos na lang ni Shena ang tambak na trabaho at ilang oras na nag-overtime para lang tapusin yon. 11:45 na siya lumabas ng opisina. Antok na rin siya habang naglalakad at hindi niya napansin ang lalaking nakasalubong niya sa hallway. Nabangga niya ito sa balikat pero hinawakan siya nito sa braso. Pasensya na po, paumanhin niya. Nagtaka si Shena nang humigpit ang hawak nito sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at napakunot noo sa pamilyar nitong itsura. Ikaw yung lalaki sa gay bar, di ba? Anong ginagawa mo rito? Alam niyang ito rin ang lalaking tinulungan niya sa elevator at sinamahan ng isang gabi. Pero hindi na niya binanggit yun. Ayaw niyang maungkat nito kung anong ginagawa niya sa mamahaling hotel na yon. Hindi kaya ng salary niya bilang encoder ang bayad doon. Naghiwalay na mga magulang ko. Seryoso nitong sabi sa kanya. Bumuntong hininga si Shena. Peke pa siyang tumawa. Dahil iniisip niyang nasisiraan na ang lalaki para sabihin yun sa kanya. Hindi niya ito kilala at mas lalong hindi niya kilala ang mga magulang nito. May mga tao talagang hindi makontento sa buhay. Pero bakit sinasabi mo sa akin yan? Pilit niyang binabawi ang braso sa kamay nito pero ayaw siya nitong pakawalan. Mister, pasensya na kung hindi ako makikinig sa problema mo ah. May sarili kasi akong problema at ayoko nang dagdagan yun. Pakawalan mo na ako. Kailangan ko na kasing umuwi at magpahinga. Maaga pa ang trabaho ko bukas. Hindi mo ba itatanong kung bakit sila naghiwalay? Muli nitong tanong at ramdam niya ang galit sa tono ng pananalita nito. Kumirot ang sentido ni Shena at agad na inis sa lalaki. Dala na rin siguro ng pagod at problema kaya hindi niya nakontrol ang bibig. Ano ba pakialam ko sa mga magulang mo? Mas mahalaga ba yun sa kapatid kong nanganganib ang buhay ngayon? Maililigtas ba ang kapatid ko kapag nalaman ko ang dahilan ng paghihiwalay nila? Problemado na nga ako kung paano magpa-approve ng leave sa bagong CEO para makasama ang kapatid ko. Gusto mo pang problemahin ko yung sayo? Uunahin ko pa ba ang problema ng iba kaysa sa sarili kong problema? Hindi napigilan ni Shena ang pagtulo ng kanyang luha, pero mabilis niyang pinahid yun gamit ang kaliwa niyang kamay, habang ang kanan ay hawak pa rin ng lalaki. Kung marami kang problema, bakit gumawa ka pa ng panabagong problema? Kabit ka ng daddy ko, at yun ang dahilan kaya naghiwalay sila ni Mami. Nasisiraan ka na ba? Hindi ako kabit ng kahit sinong lalaki. Mabilis niyang depensa sa sarili. Talaga? Hindi ka kabit? Ngumisi ang lalaki at bahagyang lumapit sa kanya. Kung nakamamatay ang tingin, baka kanina pa siyang nakahandusay sa sahig sa talim ng mga tingin nito. Hindi mo kilala ang daddy kong si Sacario DiCaprio? Tanong nito sa kanya. Kinabahan si Shena. Alam na niya ngayon kung sino ang lalaking kaharap niya. Ito ang bago nilang CEO at anak ni na Modesta at Sacario DiCaprio na si Samuel. Kung pagbabasihan ko ang ekspresyon mo ngayon, kilala mo talaga ang daddy ko. Hindi mo rin kailangan tumanggi dahil nakita ko kayo magkasama. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitiwan mo na ako. Malakas niyang binawi ang braso. Nasaktan siya pero natanggal naman niya ang pagkakahawak nito sa kanya. Mabilis siyang umiwas dito para umalis. Pero muli nitong nahagip ang braso niya at hinila siya pabalik. Bahagyang napapikit si Shena nang isandal siya nito sa pader at inilagay ang kamay sa leeg niya. Hindi mo matatakasan ang problemang ginawa mo, Miss Ocampo. Pagbabayaran mo yun. Wala akong dapat takasan na bayaran, Mr. DiCaprio.
Dahil wala akong problemang ginawa sa pamilya mo. Humisi ito saka pinalandas ang kamay na nasa leeg niya patungo sa dibdib niya. Hinampas niya ang kamay nito at umiwas. Ayaw mong hawakan ko yan, pero hinayaan mong pagsawaan ka ng daddy ko. Malakas niya itong sinampal. Alam niyang mali ang paraan niya para kumita ng mas malaking pera. Pero sobra-sobra naman ang ginagawa nitong insulto sa kanya. Hindi mo ako kilala, Mr. DiCarpio. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko para humantong sa ganoong desisyon. Kung nasasaktan ka sa paghihiwalay ng parents mo, nauunawaan ko yun. Pero wala kang karapatan para insultuhin ako. Maswerte ka dahil nasa iyo na ang lahat. Hindi mo naranasan ang hirap na pinagdadaanan ko para isalba ang buhay ng taong mahal ko. Teenager pa lang ang kapatid ko, pero nakaratay na siya sa ospital. Alam mo ba kung gaano kasakit makita yon, ha? Hindi mo alam dahil hindi mo naranasan. At hindi mo rin naranasan ng kumapit sa patalim para lang sa pera. Sigaw niya bago ito itinulak at tumakbo siya palayo. Paglabas ng gusali, maswerteng may dumaan na taxi. Kahit mahal ang pamasahe, pinara niya agad yun para makalayo kay Samuel. Pagpasok pa lang sa taxi, kaagad lumabas ang mga luhang kanina pang gustong kumawala sa mga mata niya. Masakit marinig ang katotohanang maduming babae ang tingin sa kanya ng mga tao. Pero mas masakit kung wala siyang gagawin para sa buhay ng kapatid niya. Nang sumunod na araw, ginawa na lang ni Shena ang kanyang trabaho at sadyang iniiwasan si Samuel kapag nasasalubong sila. Hindi na rin siya nag-follow up ng kanyang leave dahil plano niyang mag-resign pagkasahod sa katapusan. Maghahanap na lang siya ng panibagong trabaho pagkatapos niyang tuparin ang hiling ng kapatid niya. Isang umaga habang nagkakape sa salas ng apartment, hawak ni Shena ang cellphone at kasalukuyang nagbabank transfer sa tiyahin niya para sa panggastos ng kapatid niya. Naipadala na niya ang iba rito ng nakaraang araw at nasa 500,000 na lang ang natitira sa kanya. Mapera ka pala, Shena. Bakit sa ganitong apartment ka lang nakatira? Napaigtad si Shena nang magsalita ang nobyo ni Lily mula sa likuran niya. Bahagya pa itong nakadungaw sa cellphone niya, kaya mabilis niyang itinago yun sa bulsa. Kanina ka pa ba sa likuran ko, Bogs? Tanong niya bago humigop ng kape. Umikot ito sa kinauupuan niya saka umupo sa bakanting sofa sa harapan niya. Kararating ko lang at napatingin ako sa cellphone mo. Pasensya na. Hinaplos nito ang ibabang labi at hindi niya nagustuhan ang paraan ng tingin nito sa kanya. Nakasuot naman siya ng oversized t-shirt at pajama, pero parang hinuhubaran siya nito sa uri ng tingin nito. Ilang beses ko nang napapansin na palagi kang sumusulpot sa may likuran ko. May kailangan ka ba? Muli niyang tanong sa lalaki. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung ilang lalaki nang naikama mo. Ang sabi kasi ni Lily, sidean mo raw ang pagiging pokpok. Inirapan ni Shena ang lalaki at hindi ito sinagot. Tumayo siya para maghandang pumasok sa trabaho. Pero tumayo rin ito at hinarangan ang dadaanan niya. Interesado ako sa iyo, Shena. Magkano bang isang gabi mo? Mahina nitong tanong na tila iniiwasang marinig ng nobya nitong nasa kabilang silid lang. Hindi ako interesado sa iyo, Bogs, at hindi mo kaya ang presyo ng isang gabing serbisyo ko. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong palayasin kita dito. Tumawa si Bogs. Marahas nitong hinawakan ng braso niya kaya nabitiwan niya ang tasa ng kape. Bumagsak yun sa sahig at nabasag. Hindi mo ako mapapalayas dito dahil kay Lily. Sige na, isang gabi lang naman eh. Susubukan ko lang kung magaling ka talaga sa kama. Bitiwan mo nga ako. Nagpumiglas si Sienna pero bigla siya nitong niyakap. Ganoong eksena ang nakita ni Lily paglabas nito sa silid. Shena, Bogs, anong ibig sabihin nito? Mabilis na dumistansya si Bogs sa kanya at lumingon sa girlfriend nito. Lily, itong nobyo mo. Babe, inaakit ako ni Shena. Sinabi niyang iwanan na raw kita dahil mas masarap siya kaysa sayo. Nagpapaliwanag ako sa kanya pero bigla siyang yumakap sa akin at nakikiusap na pagbigyan ko kahit isang gabi lang. Mabilis na sumbong ni Bogs. Nag-init agad ang ulo ni Shena sa paratang ng lalaki. Sinungaling? Ikaw ang hahara sa akin, Bogs. Ako pang pinabaliktad mo ngayon, Shena. Sino ba rito ang bayarang babae? Hindi ba ikaw? Trabaho mo yun kaya magaling kang magsinungaling. Galit na sabi ni Bogs sa kanya. Ngumisi si Shena at hindi nagpadala sa insulto nito. Kahit bayarang babae ako, pinipili ko pa rin ang lalaking sasamahan ko. At hindi tulad mo ang lalaking yon. Pangit ka na nga, mayabang ka pa. Ewan ko ba rito kay Lily kung anong nakain at nagpauto sa'yo? Abat, Bogs, mag-usap nga tayo. Tigil dito ni Lily bago hilahin ang nobyo patungo sa silid ng mga ito. Bumuntong hininga si Shena.
Nangilid ang luha niya dahil maduming babae na talaga siya sa isip ng mga tao. Tiis lang, Shena. Kapag gumaling ang kapatid mo, lalayo ka na sa mga taong nakakakilala sa'yo at magbabagong buhay. Kakalimutan mo na mga bagay na to. Pagpapalakas loob niya. Nilinis muna niya ang kalat sa sahig bago pumasok sa sarili niyang silid. Kumuha siya ng bihisan at nagtungo sa nag-iisang banyo sa apartment para maghanda papasok ng trabaho. Natagalan siya sa loob dahil nilabhan na rin niya ang hinubad niyang damit. Paglabas ni Shena ng banyo, nagtaka siya dahil bukas ang pinto ng silid niya. Nagmamadali siyang nagtungo roon pero wala naman siyang nakitang tao. Sino kaya nagbukas nito? Sinarado ko naman ang pinto bago ako pumunta sa banyo. Nakuha ang atensyon ni Shena nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon sa ibabaw ng bedside table at parang tinakasan ng dugo ang mukha niya nang makita ang notification sa bangko. Paano nangyari na zero balance ang account ko? 500,000 pa to kanina. Nanginginig ang kamay niya nang tingnan ng transaction history at nakita may bank transfer na naganap habang nasa loob siya ng banyo. Walang ibang pumasok sa isip niya kundi si Boggs. Palagi itong nakamasid habang nagsiselfone siya at baka nalaman nito ang password niya. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Lily. Lily, buksan mo ang pinto! Sigaw niya habang kinakatok ang pinto. Nang hindi nito buksan, kusa na niyang pinihit ang seradura at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang wala itong malay sa sahig. Lily! Tumawag ng saklolo si Shena. Mabilis na dala sa ospital si Lily at dumating din agad ang mga pulis. Nireport niya ang mga nangyari pati ang pagkawala ng pera niya. Nangako naman ng mga pulis na aaksyon agad para mahuli si Boggs. Pero hindi mawala ang pangamba sa dibdib niya. Okupado ng iba't ibang tanong ang isip niya nang pumasok sa trabaho. Paano na lang kung hindi maibalik ang pera? Anong gagastusin niya sa susunod na gamutan ng kapatid niya? Shena, lunch break na. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Lome. Ha? Tila nagulat niyang sabi. Ang sabi ko, lunch break na. Tulala ka kasi niyan eh. Mauna ka na. Mamaya na ako kakain. May tatapusin lang akong encoding. Hindi nagpumilit si Lome at umalis na lamang kasama ang mga katrabaho nila. Naiwan naman si Shena at natulala sa harap ng computer. Natanggap niya kanina ang report ng pulis. Nahuli ng mga ito si Boggs at kasalukuyang nakakulong. Pero malabong mabawi ang pera niya. Hinati-hati na yun ng lalaki sa mga pinagkakautangan nito. Imposibleng mahabol pa yun. Kaya kinulong na lang agad si Boggs bilang parusa. Dagdag pa sa kaso ang pananakit nito sa nobya. Bakit pera ko pang kinuha niya? Diyos ko, ito ba ang parusa mo sa pagkukunwari ko at pagsisinungaling? Gusto ko lang naman iligtas ang kapatid ko. Bigla na lang tumulo ang luha ni Shena sa sama ng loob. Tinakpan niya ng sariling palad ang kanyang muka saka ipinatong ang noo sa gilid ng mesa. Sinisi niya ang sarili dahil sa naging kapabayaan niya. Wala na siyang alam kung saan pa siya kukuha ng pera ngayon. Umiyak lang nung umiyak si Shena hanggang marinig niyang may umupo sa katabi niya. Lome, susunod na lang ako mamaya. Iwanan mo muna ako rito. Sabi niya sa garalgal na boses. I'm sorry, Miss Ocampo. Natigilan si Shena nang marinig ang boses ni Samuel. Malayo sa inaasahan niya na pupunta ang lalaki sa data section para lang mag-sorry sa kanya. Sinabi ni Mommy ang lahat tungkol sa naging kasunduan yung dalawa. Sa una, mahirap paniwalaan na cheater si Daddy at hindi lang mahuli ni Mommy. Pero kaibigan ko na rin ang nagsabi na totoo ang hinala ni Mommy. Nalaman niyang hindi lang ikaw ang dinedate ni Daddy, pero ikaw ang naging daan para makalaya ang Mommy ko sa kasal nilang dalawa. You played the role of my dad's mistress to help get evidence from my mom. And they're in the process of divorcing. I'm sorry if I blamed you for their separation. In return, I will approve your 1-week leave. Thank you, Mr. DiCarpio. Mahina niyang tugon habang nakatungo pa rin sa mesa. Dapat masaya siya pero iniisip niya kung saan kukuha ng pera. Pero malaking bagay na pinayagan siya nitong mag-leave. Makakasama na niya ng ilang araw ang kapatid at makakahanap pa siya ng ibang trabaho. Sa ngayon, hindi na siya pipili kung anong trabaho ang gagawin niya para kumita ng pera. Handa siyang ipagbili ang kaluluwa niya para sa kaligtasan ni Anton. Samantala, ilang minutong pinagmasdan ni Samuel si Shena habang umiiyak to. Nakonsensya siya sa mga binitiwang salita rito, pero agad din siyang naliwanagan nang makausap ang mami niya at si Kino. Nakatulong ang sinabi ng mga ito para mas humanga siya sa karakter ng dalaga. Mapagmahal itong kapatid at gagawin nito ang lahat para sa kaligtasan ng natitira nitong pamilya. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, Miss Ocampo.
Sabi pa niya bago tumayo. Kinuha ni Samuel ang panyo sa bulsa ng coat niya bago yun ipinatong sa mesa ni Shena. Tinapunan pa niya ito ng tingin bago iniwan ang dalaga. Shit, why am I so affected by her crying? Bulong niya sa sarili dahil sa kirot ng dibdib niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Pagbalik sa opisina, kaagad tinawag ni Samuel ang kanyang assistant. Order some food. Send it to Shena's table. Utos niya rito na agad nitong sinunod. Hindi niya alam kung kakain si Shena sa kalagayan nito ngayon, pero umaasa siyang kahit papaano, lalam na nito ang tiyan para makabawi ito ng lakas sa labis na pag-iyak. Unang beses yung ginawa ni Samuel, pero hindi niya inaasahan na magiging routine niya yon araw-araw. Palagi siyang nagpapadala ng pagkain sa mesa ni Shena, minsan kape at tinapay, at madalas ay full meal. Gusto niyang gumaan ang pakiramdam nito dahil ilang beses na niya itong nakikitang palihim na umiiyak. Minsan sa pantry, nakatalikod ito habang pinupunasan ang pisngi gamit ang tissue. Minsan sa stockroom at nagkukubli sa likod ng mga kahon ng delivery. May pagkakataon din na umiiyak ito sa may loading area sa likod ng gusali. Lahat ng yon ay nasaksihan niya na parang sinasadya ng pagkakataon na naroon siya palagi. Ngunit sa tuwing lalapit siya, umaalis naman ito. Isang umaga pagpasok pa lamang ni Samuel sa opisina, kaagad niyang pinaalala sa kanyang assistant ang pagpapadala ng pagkain sa table ni Shena nang dumaan siya sa pwesto nito. Mr. K, naka-order ka na ba ng pagkain para kay Shena? Kumamot sa batok ang 40 years old niyang assistant. Sir, tungkol po pala sa bagay na yan. Kumakalat na po rito na may relasyon kami ni Shena dahil araw-araw ko siyang dinadalhan ng pagkain. May pamilya po ako, sir. Ayokong magkasira kami ng misis ko. Tell them it's from me. Yun po ang sinasabi ko sa kanila pero hindi sila naniniwala. Imposible raw pong gawin mo yun sa babaeng katulad ni Shena. Kaya siguro nagpasa ng resignation letter si Shena kahapon dahil sa mga naririnig niya. What did you say? Nag-resign si Shena? Yes, sir. Inilagay ko pong resignation letter niya sa table mo kahapon bago ako umuwi. Nagmamadaling pumunta si Samuel sa table niya. Kaagad niyang binuksan ng sobrang naroon at nakitang resignation letter ngayon ni Shena. Tanging personal reason lamang ang nakalagay sa dahilan ng pag-alis nito. I'd already granted her a week of leave. What made her quit her job? Matamlay ang buong araw ni Samuel sa pag-alis ni Shena. Nang mag-uwian, sinadya pa niyang dumaan sa data section para lang tingnan ang mesa ng dalaga. Naaalala pa niya ang seryoso nitong itsura habang nagtatrabaho. Pero ngayon, malinis na yon. She's really gone. Bumutong hininga si Samuel saka nagpatuloy sa pag-alis. Simula nang makilala niya si Shena, hindi na ito nawala sa isip niya. Nagalit nang siya nang malamang isa ito sa mga babae ng daddy niya. Pero nawala agad ang galit na yon nang malaman ng dahilan nito. Sinikap niyang bumawi sa masasakit na salitang binitiwan niya. Pero siguro hanggang dito na lang sila. Hindi man lang niya naamin na gusto niya ang dalaga at ginagawa niyang pampatulog ang imahe nito sa isip niya. Maybe I need to visit one of Kino's bars. Nagmaneho si Samuel patungo sa bar ni Kino. Pagdating doon, kaagad siyang naglasing. Ganoon ang naging routine niya simula nang umalis si Shena sa DC Supermarket. Dinadaan na lang niya sa pag-iinom ang bawat gabi pagkatapos ng trabaho. Pare, ilang gabi ka nang ganyan ah. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Kino. Problema? Tumawa si Samuel at halatang lasing na. Wala akong problema. Ganito na ako noon pa. Mahilig talaga akong uminom. Sukay mo nga ako sa mga bar mo eh. Sumobra ka naman ngayon, Samuel. Hindi ko maayaw sa alak hanggat hindi ka nakakatulog. Subukan mo kayang bumisita sa nightclub ko. Samahan mo ng babae ang pag-inom mo. Ayoko, may ibang babae sa isip ko ngayon. Malakas na tumawa si Kino. Huhulaan ko kung sino ang babaeng yan. Siya ba yung hinalikan mo sa gay bar? Napangiti si Samuel, pero hindi niya sinagot si Kino. Patuloy lang siya sa pag-inom at hinayaan niya itong magsalita ng magsalita. Parang siya rin yung nag-apply sa nightclub ko at pinipilahan ng mga lalaking customer ngayon. Malaking kinikita ko simula nang maging entertainer siya ron. Napatigil sa pag-inom si Samuel at matalim na tumingin kay Kino. Anong sabi mo? Ang sabi ko, may bagong entertainer ang nightclub ko at pinipilahan siya ng mga lalaking customer. Sobrang ganda kasi at ang sexy pa. Kahit sino hahanga sa kanya. Binisak ni Samuel ang baso ng alak sa mesa at marahas na hinablot ang kwelyo ni Kino. Kapag si Shena ang tinutukoy mo, kakalimutan kong kaibigan kita, Kino. Oh, si Shena palang tinutukoy mong laman ng isip mo. Pero pare, inalis muna ni Kino ang kamay niya sa kwelyo nito.
Si Shena rin ang tinutukoy ko. Nag-apply siya sa nightclub at mahirap tanggihan ng isang aplikante kung nasa kanya lahat ng qualification. Hindi nakapagtempi si Samuel at sinuntok niya si Kino. Kapag napahamak si Shena, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, Kino. Ngumisi lang si Kino na parang naaaliw pa ito sa reaksyon niya. Hindi siya mapapahamak, Samuel. Mababait ang mga customer ko sa nightclub at mga galante pa. Handa silang magbayad ng malaki makuha lang ang isang gabi ni Shena. Katunayan, para kaming nasa bidding gabi-gabi. Pataasan sila ng presyo para mauna kay Shena. Kino? Gigil niyang sigaw sa kaibigan. Parang nawala ang kalasingan ni Samuel at nagawang ibagsak sa sahig ang kaibigan. Inangat niya ang kamao at gustong-gusto niyang basagin ang mukha nito, pero pinigilan siya ng sinabi nito. Puntahan mo siya sa nightclub ko sa Malate bukas kung gusto mo siyang makita. Alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang trabaho niya. Marahas niyang binitiwan si Kino at bumalik sa pagkakaupo. Bumangon naman ito saka tinapik ang balikat niya. Tinamahan ka talaga kay Shena. Pero pasensya na pare, negosyante tong kaibigan mo eh. Kung gusto mo siyang makuha, tumbasan mo ang presyong handang ibigay ng mga customer sa nightclub. Ayaw kong masira sa kanila dahil lang sa kaibigan kita. Magkano kailangan mo? Ngumiti ito sa kanya. Depende sa pinakamalaking offer bukas. See you there pare. Ihanda mo na ang milyones mo kung gusto mo siyang mapunta sa'yo. Quality ang gusto mong babae kaya alam mong quality din ang halaga niya. Nagpupuyos man sa galit, wala na ring nagawa si Samuel. Sisiguraduhin na lang niyang hindi mapupunta sa iba si Shena bukas, maubos man ang ipon niya. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba hindi ko na lang siya tinulungan at tinanong kung anong kailangan niya? Bakit hinayaan ko pa siyang mag-resign at lumipat sa trabahong yun? Inis niyang sabi sa sarili. Kinabukasan alas 7 pa lamang ng gabi ay nasa nightclub na si Samuel. Tahimik siyang umiinom sa isang sulok kung saan medyo madilim at nakikita niya ang buong paligid. Nagbabaka sakali siyang makikita si Shena, pero mukhang hindi pa ito lalabas hanggat hindi pa oras ng trabaho nito. Ilang oras ang nakalipas, dumating na rin ang hinihintay ni Samuel. Mahigpit niyang hinawakan ng baso ng kanyang alak nang makita si Shena. Halos bra na lang ang suot nitong pang-itaas at sobrang ikli pa ng short nito. Matamis itong umingiti sa mga lalaking customer, pero ang nagpainit sa ulo niya ay nang may dumakot sa pang-upo nito. Damn that guy! Nanggigigil niyang sabi. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Shena at nakipagbiruan pa sa lalaki. Bumawi naman ng lalaki at naglagay ng pera sa bra ng dalaga. What the hell? Hindi kinaya ni Samuel ang nakikita. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa direksyon ni Shena. Marahas niyang itinulak ang lalaki at hinila ang dalaga. Excuse me, mister. Bitiwan mo nga ako. Nagpumigla si Shena at wala siyang nagawa kundi bitiwan to. Humarap siya sa dalaga at nakita niya ang bahagyang gulat sa mukha nito nang makilala siya. Ganito na ba kababa ang pagkatao mo, Shena? Katawan mo kapalit ng pera? Ngumiti si Shena at hindi yun ang inaasahan niyang reaksyon mula rito. Mr. DiCarpio, hindi na ito bago sa akin. Sanay na sanay ako sa ganitong trabaho. Nakalimutan mo na bang kabit ako ng daddy mo? Marahang lumapit si Shena sa kanya hanggang magdikit ang mga katawan nila. Bahagya itong tumingala at bumulong sa tapat ng kanyang tenga. Mas higit pa rito ang ginawa namin dalawa. Ipapakita ng video ang binigay ko sa mami mo kung gaano kami kaklose ng daddy mo. Lalo na kapag nasa isang silid lang kami. Umigting ang panga ni Samuel. Mahigpit niyang hinawakan ng braso ni Shena at marahas itong inilayo sa kanya. Napansin niyang nasaktan to, pero nagawa pa ring umiti sa kanya. I'll give you another job, Shena. Just don't do this. Don't lower yourself like this. Lumapit ulit si Shena sa kanya. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya, pababa sa leeg at tumigil sa kanyang dibdib. Mas gusto ko ang trabahong to, Samuel. Hindi lang ako kumikita ng pera dahil nasisiyahan din ako tuwing gabi. Magagaling kasi ang mga customer ko eh. Bumuntong hininga siya. Mukhang malabo niyang makumbinsi si Shena na bitiwan ng trabaho nito sa nightclub. Alright, do what you want. Sumusuko niyang sabi saka mahigpit na hinawakan ng kamay nitong nasa dibdib niya. Buhay mo yan at sirain mo lang kung dun ka masaya. Unti-unti, binitiwan niya ang kamay nito saka tinalikuran ng dalaga. Samantala, parang bumagal ang paligid sa paningin ni Shena habang unti-unting lumalayo si Samuel sa kanya. Bawat hakbang nito papalayo ay tila karayom na tumutusok sa dibdib niya. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Masakit palang talikuran ng taong nagpapakita ng malasakit sa kanya. At hindi man lang niya pinakitang na-appreciate niya ang mga ginawa nito. I'm sorry, Samuel.
Hindi ko deserve ang katulad mo. Sabi niya sa isip. Hindi lingid sa kaalaman ni Shena ang palagi nitong pagbibigay ng pagkain sa kanya noong nasa DC supermarket pa siya. Alam din niyang nasa paligid ito kapag umiiyak siya. Nagkukusa na lang siyang umiwas dahil ayaw niyang madungisan ang pangalan nito. Hindi niya alam kung ano ang nakita nito sa kanya para ituring siyang ganoon. Shay, umupo ka muna rito sa table namin. Uminom tayo. Paanyaya ng isang customer na nagpabalik sa wisyo ni Shena. Huminga ng malalim si Shena bago ngumiti at saka nilingon ng customer. Break muna ako sir, babalik po ako mamaya. Paalam niya rito at agad na nagtungo sa banyo. Nagkulong siya sa isang cubicle at tahimik siyang umiyak doon. Niyakap niya ang sariling katawan at maging siya'y nandidiri sa pasimpleng hawak ng mga customer kanina. Ilang minuto siyang nanatili sa banyo saka bumuntong hininga. Hindi siya pwedeng tumigil ngayon. Hindi pa sapat ang naiipon niyang pera sa halos isang buwan niya sa nightclub. Laban lang, Shena. Huwag kang susuko. Bulong niya bago lumabas ng banyo. Shena, narito ka lang pala. Pinapatawag ka ni Sir Kino sa opisina niya. Pumunta ka muna at urgent daw. Saad ni Annie, isa ring waitress na kagaya niya. Sige, salamat. Nagtungo si Shena sa opisina ng may-ari ng nightclub. Binati niya agad ang lalaki pagpasok sa opisina. Good evening, sir. Pinapatawag mo raw po ako? Yes, Shena. Hindi ko na patatagalin to kasi nagmamadali ang customer na to. Medyo mainit ang ulo kapag hindi pinagbigyan. So, pwede ka bang lumabas kasama ang customer ngayong gabi? Po? Gulat niyang tanong. Pero sir, waitress lang po ako rito at hindi entertainer. Yeah, I know that. Kaya lang sinabi ko sa taong to na entertainer ka at pinipilahan ng mga customer tuwing gabi. Gusto niyang bilhin ng isang gabi mo. Wala kang i-entertain na iba kundi siya lang. Pwede mong pag-isipan para maipaliwanag ko sa kanya kung tatanggi ka. Personal mo po bang kilala ang customer na tinutukoy mo, sir? Actually, kaibigan ko siya. Palagi niyang nilulunod ang sarili sa ala kaya sinubukan ko siya. At napatunayan kong gusto ka pala niya. Iniisip ni Shena kung sino ang customer na magkakagusto sa kanya. Pero madami na siyang nakasalamuha sa nightclub. Hindi niya sigurado kung sino sa mga yon ang gusto siyang bilhin. Papayag ka ba? Muli nitong tanong. Sandaling nag-isip si Shena. Hindi niya trabaho ang lumabas kasama ang customer. Natitiis pa niya ang pasimpleng hawak sa katawan niya sa tuwing nagsiserve siya. Pero hindi niya alam kung makakaya niyang isuko ng tuluyan ng kanyang sarili. Handa siyang magbigay ng 2 milyong piso para sa isang gabi mo, Shena. Kung tatanggapin mo to, ibibigay ko sa iyo lahat ng pera. Pagkatapos nito, malaya ka rin magdesisyon kung aalis ka na sa nightclub o ipagpapatuloy mo pa ang trabaho rito. Hindi na nagdalawang isip pa si Shena nang marinig ang halaga ng perang mapupunta sa kanya. Isang gabi lang at hindi niya makukuha yun kahit ilang buwan siyang magtrabaho sa nightclub. Sige sir, gagawin ko po. Sigurado ka ba? Binabalaan lang kita, baka hindi mo magustuhan ang magiging kilos ng customer na to. Mahigpit niyang naikuyam ang 2 kamay. Binalot na rin ng kaba ang dibdib niya. Pero lakasan na lang ng loob to. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Opo sir, sigurado po ako. Alright, puntahan mo na siya sa VIP room. Naghihintay siya ron. Yung tungkol naman sa pera, sa akin mo kunin pagkatapos mong ibigay ang serbisyong gusto niya. Tumango lang si Shena bilang tugon saka lumabas ng opisina nito. Grabing lakas ng loob ang inipon niya bago nagtungo sa VIP room. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang pinipihit ang doorknob at mas lalo pa siyang kinabahan ng madilim na silid ang sumalubong sa paningin niya. Marahan niyang itinulak ang pinto. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa dingding pero isang kamay ang humawak sa kanya kasunod ng pagkatumba niya sa kama. Sir, ano po bang serbisyo ang gusto mong gawin ko ngayong gabi? Kinakabahan niyang tanong kahit alam niya kung ano ang gusto nito sa kanya. Walang sagot na narinig si Shena pero narinig niya ang pagtatanggal nito ng sinturon. Napalunok siya sa takot at tinatambol ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok na yun. Hindi man lang niya makita ang lalaking makakasiping dahil sa dilim ng paligid. Pwede po ba nating buksan ang ilaw? Muli niyang tanong pero napasigaw siya nang bigla nitong hilahin ang magkabila niyang paa. Naramdaman ni Shena na napunta siya sa gilid ng kama at nakatayo ang lalaki sa pagitan ng mga hita niya. Pumasok sa isip niya ang babala ni Kino na baka hindi niya magustuhan ang kilos ng customer niya. Marahil ito na ang ibig sabihin ng lalaki. Parang galit ang customer at marahas nitong tinanggal ang saplot niya. Pumikit na lang siya at palihim na lumuha. Ayaw niyang malaman nito na umiiyak siya dahil baka bawiin nitong ibabayad sa kanya. Virginity lang ang mawawala sa akin.
pero kapalit nito ang kaligtasan ng kapatid ko. Sabi niya sa isip para magkaroon siya ng lakas ng loob. This is what you want, right? Napamulat si Shena kahit wala siyang makita sa paligid. Hindi siya maaaring magkamali kung sino ang lalaking kasama niya sa silid. Samuel? Nakumpirma lang niya ang hinala nang halikan siya nito sa leeg. Bigla niyang naalala noong gabing sinamahan niya ito sa hotel para matulog. Ganito rin ang ginawa nito sa kanya. Ibig sabihin lang nito, hindi bakla ang lalaki. You're selling yourself to me, Shena. Show me that you're worth my money. Walang emosyon nitong sabi. Kinalma ni Shena ang sarili. Kahit parang galit si Samuel ngayon, nabawasan pa rin ang takot sa dibdib niya. Maluwag niyang tatanggapin na ito ang makakauna sa kanya kaysa ibang lalaki. Sige, bibigyan kita ng satisfaction katumbas ng perang binayad mo. Lakas loob niyang pinalandas ang kamay sa katawan nito. Damang-dama niya ang matitigas nitong muscle sa palad niya hanggang mahawakan niya ang magkabila nitong pisngi. Hindi siya nagdalawang isip na halikan to sa labi. Banayad lang ang pagkilos niya at waring nakikiramdam kung satisfied ba ito sa halik niya. Wala pa siyang experience pagdating sa ganitong bagay. Tanging pag-arting bayarang babae lamang ang sinanay niya. Pero hindi pa siya nakahalikan ng kahit sinong lalaki maliban kay Samuel. Yung iba ay pahaging lamang at agad niyang iniiwasan kapag alam niyang didikit sa labi niya. Yan bang halik na katumbas ng ibabayad ko sa'yo? Nakakawalang gana. Tila dismayado nitong tanong. Kinabahan naman si Shena. Baka magbago ang isip ni Samuel at bigla na lang umalis. Pinapasabik lang kita. Katwiran niya. Hindi niya alam kung paano ito mapapaniwala. Inisip na lang niya ang paraan nito ng paghalik noong nasa hotel sila. Ginaya niya yon at mukhang nakontento naman ito sa ginawa niya. Namalaya na lang niyang lumalalim na ang koneksyon ng mga katawan nila. Hanggang sa maramdaman niya ang tuluyang pagkapunit ng iniingatan niyang puri. What the heck, Shena? You're still... Damn, you're a virgin? Gulat nitong bulalas. Masyadong masakit ang nararamdaman ni Shena sa ibaba. At tanging ungo lamang ang naisagot niya. I'm sorry, I didn't know. Dinapian ni Samuel ng halik ang muka at labi niya. Tila ba mawawala ng halik nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Pero nakatulong yon para makapag-adjust ang katawan niya. Gawin mo na, Samuel. Sapat na siguro tong kabayaran sa pera mo, di ba? Pera lang ba talaga mahalaga sa'yo, Shena? Sa ngayon, oo. Mahalaga sa akin yung pera kaya gawin mo na ang kapalit ng pera mo. Sandaling natahimik si Samuel, pero maya-maya, gumalaw na rin ito sa ibabaw niya. Sa oras na ito, hinayaang manaig ni Shena ang totoo niyang nararamdaman. Oo at pera ang unang dahilan kaya nagawa niya ito. Pero hindi maikakaila na malaki ang utang na loob niya sa binata. Isa ito sa paraan niya ng pasasalamat at pamamaalam dito. Dahil pagkatapos nito, hindi na sila magkikita pa. Thank you, Samuel. Bulong niya at hindi niya alam kung narinig nito. Payapa na itong natutulog sa tabi niya pagkatapos ng nangyari sa kanila. Pinahupa muna niya ang sakit ng katawan saka siya bumangon at iniwan ang binata sa kama. Nang gabing yun, nakuha ni Shena ang pera at tuluyan na rin siyang nagpaalam sa trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Nasa ospital si Shena kasama ang tiyahin niyang si Sharon. Kasalukuyan silang naghihintay ng resulta sa check-up ng kapatid niya. Magkahawak kamay silang magtiya. At parehong kinakabahan hanggang sa dumating ang hinihintay nilang doktor. Nakangiti ito kaya't bahagyang gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Miss Ocampo, alam kong hindi naging madali para sa inyong pamilya na manatili rito ng 10 buwan ang kapatid mo. Dumaan siya sa 8 session ng chemotherapy at ilang beses nang muntik na bawian ng buhay. Sa kasalukuyang check-up sa bone marrow niya, malinis na ang resulta. Anong ibig sabihin niyan, Dok? Kinakabahang tanong ni Shena at pinagpapawisan na rin siya habang hinihintay ang paliwanag ng doktor. Ibig sabihin, malayo na sa kapahamakan ng kapatid mo. Pwede na siyang umuwi at doon ipagpatuloy ang maintenance therapy. Mas magaan na ang prosesong yon kaysa sa pinagdaanan niya rito sa ospital. Ibig sabihin din nasa remission stage na siya. Wala nang nakikitang cancer cell sa dugo niya ngayon. Ngunit kailangan pa rin niyang regular na check-up, blood test at oral medication para siguradong hindi bumalik ang leukemia niya. Malaking bagay ang pagdarasal at ang hindi mo pagsuko sa kapatid mo, Miss Ocampo. Binabati kita, napakabuti mong kapatid. Salamat, Dok. Maraming salamat po. Masayang sabi ni Shena habang tumutulo ang mga luha niya. Hindi niya rin nakalimutang magpasalamat sa Diyos, kaya't nagtungo agad siya sa chapel ng ospital nang magpaalam ang doktor. Taimtim siyang nagdadasal habang umiiyak. Worth it lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan niya.
Hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos sa kabila ng mga kasalanang nagawa niya. Lord, simula ngayon magbabagong buhay na po ako kasama ang kapatid ko. Salamat at hindi mo po siya tuluyang kinuha sa akin. Bulong niya habang nakaluhod. Ilang araw pagkatapos ng magandang balita, tuluyan nang naiuwi ni Shena ang kapatid niya. Kasalukuyan silang nakikituloy sa bahay ng tiyahin niya, pero naghahanap din siya ng maliit na apartment para sa kanilang magkapatid. Hinihikayat pa siya ni Lily na bumalik sa dati niyang apartment sa Maynila, pero hindi niya tinanggap. Ayaw na niyang manatili sa lugar na yon na naging dahilan kaya nagtrabaho siya sa nightclub. Humingi naman ito ng tawad sa ginawa ng nobyo nito, at hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob dito. Desidido na rin siyang talikuran ang lahat-lahat sa nakaraan niya at magsimula ng panibago. Kahit papaano ay may natira pa sa ibinayad ni Samuel, kaya gagamitin niya yon bilang panimula nilang magkapatid. Shena, iha, may naghahanap sa'yo, naghihintay siya sa sala. Saan ang tiyahin niya habang nakasilip sa pintuan ng silid nilang magkapatid. Sige po tiya, susunod po ako. Bibihisan ko lang po si Anton. Nakangiting sabi niya. Okay, sige. Dinapos muna ni Shena ang pagbibihis sa kapatid bago ito halikan sa noo. Aalis muna si ate babalik din ako mamaya. Ngumiti si Anton at marahang tumango. Nasa may pinto na si Shena nang magsalita ito. Ate. Lumingon siya rito at kaagad nag-alala, pero nang makitang nakangiti ito, napanatag siya. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Naantig ang puso ni Shena at hindi maiwasang mag-init ang sulok ng mga mata niya. Si ate na lang ang meron ka, Anton, at ikaw na lang ang meron si ate. Ilalaban ko ang buhay na nararapat mo pang maranasan. At kasama mo ako palagi. Hindi kita iiwan. Salamat, ate. You're welcome, my baby boy. Lalabas lang muna si ate Magpahinga ka lang dyan at magpalakas. Okay po. Sandaling iniwan ni Shena ang kapatid sa silid para harapin ang hindi inaasahang bisita. Nagtaka siya nang makita si Ma'am Modesta sa sala. Magandang araw, Ma'am Modesta. Bakit po napadalaw kayo rito? Magalang niyang tanong. Ngumiti ang ginang at hindi niya inaasahan nang lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Maraming salamat sa tulong mo, Shena. Nakalaya na ako sa asawa ko at tuluyan na kami nag-divorce. Tulad ng pangako ko sa'yo, ligtas ang pagkakakilalan mo sa video at mga larawang ibinigay mo sa akin. Tinanggap naman sa korte ang ebidensyang hawak ko. Salamat din po sa tulong mo, Ma'am Modesta. Gipit na gipit po talaga ako nun sa pera at halos lumuhod sa'yo para payagan mo ako mag-loan sa supermarket. Pero hindi ko inaasahan ng offer na ibinigay mo. Nakatulong po talaga yun sa kapatid ko. Marahan siyang pinakawalan ng ginang. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang pisngi. Gusto ko rin humingi ng tawad dahil naging masama ang tingin sa'yo ng mga tao. Para sa akin, ikaw ang pinakamabuting babae na nakilala ko. Hindi mapapantayan ng kahit na anong pera ang sakripisyong ginawa mo. Proud ako sa'yo, Shena. 2 tao ang natulungan mo, ang kapatid mo at ako. Kay sarap sa pakiramdam na marinig yun ni Shena, kaya't hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi insulto o pangmamaliit ang narinig niya, kundi isang bagay na nagbalik sa kumpiyansa niya sa sarili. At nagmula ba yun sa isang babae na alam niyang hinahangaan din ng lahat dahil sa mahusay nitong pamumuno. Maraming salamat, Ma'am Modesta. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan ng mga salitang yan. Salamat po talaga. Hindi, Shena. Ako dapat ang magpasalamat. At sana wag mong tatanggihan ang regalong ibibigay ko sa'yo. Hindi rin ako papayag na tumanggi ka kaya sinadya kita rito sa inyo. Isa pa, nabalitaan ko rin na nanakawan ka pala. Tumango siya. I'm sorry, iha. Kung alam ko lang, noon pa sana kita pinuntahan. Kaya mas lalong dapat mong tanggapin ang regalo ko. Bahagyang natawa si Shena at nakakahiya rin namang tanggihan ang ibibigay nitong regalo. Sige po. Kinuha ni Modesta ang isang envelope na nakapatong sa center table sa sala nila. Ibinigay nito yun sa kanya. Tanggapin mo, iha. Kinuha niya yun sa katiningnan ng laman. Napasinghap siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na naglalaman yun ng titulo ng lupa at may susi pa ng bahay. Ma'am Modesta, hindi ko po matatanggap to. Napakalaking halaga po nito. Shena, sinabi ko naman kanina na hindi ako papayag na tumanggi ka. Sinigurado ko na yan dahil sa'yo na nakapangalan ng bahay at lupa. Deserve mo ang lahat ng ito dahil napakabuti mo. Hindi ba't nabanggit mo rin noon na gusto mong ilipat ng bahay ang kapatid mo dahil nakikitira lamang kayo sa iyong tiya? Kaya yan ang naisip kong regalo sa'yo, iha. Kahit tumanggi siya ay alam niyang ipipilit din yon ng ginang,
Kaya naman walang humpay ang pasasalamat niya kay Ma'am Modesta nang tanggapin yon. Nagkusa na rin siyang ihatid ito sa sasakyan ng paalis na ito. Baka raw kasi naiinip na ang driver nito. Maraming salamat po ulit, Ma'am Modesta. Mag-iingat po kayo. Paalam niya nang makarating sa sasakyan nito. Ngumiti ang ginang saka nito kinatok ang bintana ng sasakyan. Mr. Driver, pagbuksan mo ako ng pintuan. Sabi pa nito. Ilang saglit lang nang bumukas ang pintuan sa tapat ng driver's seat. Namilog ang mga mata ni Shena nang lumabas mula roon si Samuel. Iha, siya nga pala ang anak ko si Samuel. Anak, ito naman si Shena, ang babaeng tumulong sa akin para makalaya sa daddy mo. Pakilala nito sa kanilang dalawa. Nahihiya naman si Shena kay Ma'am Modesta kung hindi niya babatiin si Samuel. Kinagagala kitang makilala, Samuel. Inilahad niya ang kamay rito, pero napahiya siya nang hindi nito pinansin yun. Pinagbuksan lang nito ng pinto si Ma'am Modesta at agad na isinara ng makasakay ang mommy nito. Binawi ni Shena ang kamay at kumuway na lang sa ginang. Bumaling ang katawan ni Samuel sa direksyon niya at akala niya isasakay na rin ito sa sasakyan. Pero nagulat siya nang bigla nitong hapitin ang katawan niya at mabilis na siniil ng halik sa labi. Sandali siyang natulala nang matapos ang halik nito, pero hindi pa ito nakontento at niyakap pa siya. I don't do formalities with woman I love. Instead of shaking hands, I prefer to marry her. Nag-init ang mukha ni Shena sa sinabi ni Samuel, lalo na nang bumukas ang bintana ng sasakyan at sumilip doon si Ma'am Modesta. I want a granddaughter, but a grandson would be nice too. Nakangiti nitong sabi bago siya pinakawalan ni Samuel. Nalilito pa sa mga nangyayari si Shena, pero nagbitiw na ulit ng salita si Samuel. Ihahatid ko lang si Mami sa appointment niya. Babalikan kita rito para maayos ang tungkol sa ating dalawa, Shena. Pinigilan niya sa braso si Samuel nang aalis na ito. Anong tungkol sa atin? Wala akong matandaan na may something sa ating dalawa. Ngumiti si Samuel, saka muling lumapit at bumulong malapit sa tenga niya. Hindi ko tatalikuran ng ginawa ko sa'yo ng gabing yun, Shena. Sinabi ko kay Mommy ang lahat at itatakwal niya ako kapag hindi kita pinanagutan. I'm sorry I took advantage of you. Kino and Mom already told me about your brother, kaya mo nagawa ang mga bagay na hindi dapat. In-explain na rin sa akin ni Kino kung bakit siya nagsinungaling na entertainer ka niya. Para raw gumawa ako ng paraan na mapalapit sa'yo at magtapat ng tunay ko nararamdaman. I promise, babalik ako. Ihahatid ko lang si Mommy sa Manila. Nahihiyang lumingon si Shena sa direksyon ni Ma'am Modesta, pero nakangiti lang ito sa kanya. Napakagaan ng aura nito ngayon, kumpara noong una silang nagkausap. Marahil malaki ang ginhawang naramdaman nito nang mahiwalay sa taksil na asawa. See you later, babe. Mabilis siyang hinalikan sa pisngi ni Samuel bago ito sumakay sa kotse. Nakangiti pang kumuway si Ma'am Modesta sa kanya bago nito sinarado ang bintana. Hindi naman makapaniwala si Shena sa mga nangyari. Wala sa plano niya ang maghabol kay Samuel sa nangyari sa kanila dahil unang-una bayad yun. Pero hindi niya inaasahan na gagamitin pala nito ang nangyari para makuha siya. Shucks, ang swerte mo naman, Shena. Mahal na mahal ka talaga ni Lord. Binigyan ka pa ng bonus na Samuel sa hiling mo. Nakangiti niyang sabi. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay niya, naniniwala na talaga siya sa kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Ngunit napahinto siya at napaisip. Hindi niya dapat samantalahin ang kabaitan ng mag-ina. Kaya lang, paano siya tatanggi kung si Samuel na mismo ang lumalapit sa kanya? At paano niya rin yun magagawa kung may nabuo sa unang gabi nila? Tama, buntis siya at sinasarili niya lamang yon. 2 linggo matapos ng gabing yon, nakaramdam siya ng pagkahilo. At bago pa mangyari ang check-up ni Anton, nagpa-check up muna siya. Noon niya nalaman na buntis pala siya. I'm sorry baby kung inisip kong ilayo ka sa tatay mo. Iniisip kong hindi kanya matatanggap dahil baka hindi siya maniwala sa akin. Pero ngayong nalaman kong pananagutan niya ang nangyari sa amin, alam kong buong puso kanyang tatanggapin, pati ng lola mo. Napakabait nila anak. Bulong niya habang hinahaplos ang maliit na tiyan. Nang sumunod na araw, paminsan-minsan ay bumibisita si Samuel kay Shena sa Laguna. Pinakilala ito ng dalaga sa pamilya ng Tiyahin at kay Anton. Ang binata rin ang naghatid sa magkapatid sa regalong bahay ni Ma'am Modesta. Malaki yun para sa 2 tao at sobrang komportable, lalo pat malapit yun sa tabing dagat. Babalik na lang ako sa susunod na araw at bibili na rin ako ng mga gamit sa bahay. Paalam ni Samuel matapos nitong dalhin sa loob ng bahay ang mga gamit nila ni Anton. Kinakabahan naman si Shena dahil ngayon niya naisip sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Samuel? Yes babe, may gusto ka bang ipabili?
Malambing nitong tanong. Wala naman. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Nakayuko niyang tugon habang pinaglalaruan ang mga daliri niya. Alright, what is it? I'm listening. Bumuntong hininga si Shena at lakas loob na tumingin ng diretso kay Samuel. Buntis ako, at ikaw ang ama. Nakahinga ng maluwag si Shena nang masabi yon, pero tanging ngiti lamang ang tugon ni Samuel. Hindi ito nagulat sa pinagtapat niya at hindi rin ito nagpakita ng negatibong reaksyon. Hindi ka ba nagulat? Niyakap siya ni Samuel at marahang hinaplos ang buhok niya. Babe, alam ko ang lahat. Pinasubaybayan kita simula nang umalis sa VIP room ng nightclub. Alam ko nang pumunta ka sa isang OB-GYN at nalaman ko rin na pagbubuntis mo. Kaya nga bago pa lumaki si baby sa tiyan mo, magpapakasal na tayo. Ibibigay ko sa inyo ang buong pamilya na hindi na ibigay ng daddy ko sa akin. Pangako, mamahalin ko kayo habang nabubuhay ako. Ako na rin ang bahala kay Anton. Kuya na niya ako, kaya magkasama natin siyang gagabayan. Napaiyak na lang si Shena at niyakap din si Samuel. Maraming salamat, Samuel. Hindi ko alam kung ano nagawa ko para ibigay ka sa akin ni Lord. Siguro, sinadya niyang dalhin ako sa gay bar kung saan tayo unang nakita. Baka nakatadhana talagang magkakilala tayong dalawa. Akala ko malas ako ng araw na yun at ako ang natamaan ng sando mo sa dami ng tao ron. Nagalit pa ako kasi akala ko bakla ang first kiss ko. Pero swerte pala yun dahil nakilala ko ang isang lalaking katulad mo. Aaminin kong takot akong sumugal sa isang relasyon dahil baka sa huli maghiwalay lang tayo. Pero ikaw na yan eh. Ikaw na ang gumagawa ng paraan para makasama mo ko. Thank you so much sa effort mo at pagtsatsaga sa akin. Madamdamin niyang sabi. Pinaparamdam niya talaga kay Samuel kung gaano siya nagpapasalamat dito sa bawat salitang binibitiwan niya. Shena. Marahan itong dumistansya sa kanya at saka hinawakan ng magkabila niyang pisngi. Hindi ko maipapangako ang perpektong pamilya sa'yo at sa magiging anak natin. Pero tandaan mo, hindi tayo hahantong sa paghihiwalay. Alam kong may mararanasan tayo at matutuklasan sa isa't isa. Pero gamitin natin yun para tumibay ang pamilyang bubuuin natin. Harapin natin ang darating na problema ng magkasama. Oo, nangangako ako, Samuel. Ngumiti ito bago siya hinalikan sa labi. Niyakap pa siya nito bago umalis. Nangako naman itong babalik dala ang mga bago nilang gamit sa bahay. At tinupad naman ito ang pangakong yun. Isang umaga sa bagong bahay ni Shena, ginising siya ng isang disco music mula sa labas ng silid niya. Nagtaka siya kung bakit may tugtog, kaya nagmamadali siyang lumabas. Pagbukas pa lamang ng pinto, nakita agad niya ang nagkalat na pulang petals ng rosa sa sahig. Tinapik pa niya ang sariling pisngi para gisingin ang sarili. Pero hindi ito panaginip dahil malinaw niyang naririnig ang tugtog sa sala at may note pa sa sahig na follow me. Ano to? Bakit may pabulaklak? Nagtataka niyang tanong. Pero sinundan pa rin niya ang nagkalat na bulaklak sa sahig, hanggang dalhin siya niyon sa sala. Natutop niya ang bibig nang makita si Samuel doon. May eyeliner sa gilid ng mga mata, topless at sumasayaw. Ganitong-ganito rin ang ayos nito noong unang araw silang nagkakilala. Ang kaibahan lang ay nasa gay bar sila noon, habang nasa sala lang sila ngayon. Anong ginagawa mo, Samuel? Akala ko ba hindi ka makakapunta ngayon dito? Nakangiti niyang tanong pero kinikilig din siya sa pagiling nito. Parang dati lang ayaw na ayaw niya rito. Pero ngayon, gusto na niya itong itago sa kwarto at suluhin. Ang hot kasi ni Samuel sumayaw. Bumabali ang bewang at parang mas pumuputok ang abs sa bawat galaw. Surprise ko to sa'yo, babe. Pinaikot ni Samuel ang t-shirt sabay hagi sa direksyon niya. Sinalo naman niya yon at sumasayaw itong lumapit sa kanya. You're the lucky one. Bulong nito sabay halik sa labi niya. Natawa si Shena at bahagyang dumistansya. Ginagaya mo ba yung unang pagkikita natin? Dapat din ba kitang sampalin? Iba ang gusto kong gawin mo. Ano? Ngumiti si Samuel sabay dukot sa bulsa nito. Akala niya ay kung anong ilalabas nito. Pero finger heart lang pala. Mas lalong natawa si Shena sa kalokohan nito. Pero napalis ang tawa niya nang may umulan na pulang rose petals sa kanila. Pagtingala niya, nakita niya si Anton sa second floor na naghahagis ng bulaklak. Samuel, ang effort ng good morning mo ah. Tama na yan, kumain na tayo. Ako ang maglulu. Oh my God. Natutop ni Shena ang bibig nang muli siyang lumingon kay Samuel. Nakaluhod ito sa harapan niya habang hawak ang isang diamond ring. Babe, will you take this ring as a promise that I'll always choose you for the rest of my life?
Will you be with me forever? Oo naman. Mabilis niyang tugon. Sumayo pa si Samuel bago nito isuot ang singsing sa daliri niya. Niyakap siya nito at sweet silang sumayaw kahit disco ang tugtog nila. Patuloy naman sa paghahagis ng bulaklak si Anton na tila blessing sa kanilang dalawa. I love you, Samuel. Bulong niya sa lalaki na nagpatigil sa galaw nito. What did you say? Gulat itong tumingin sa kanya. Sabi ko, mahal kita. Bakit parang gulat na gulat ka? Shit, mahal mo ako, totoo. Natawa naman si Shena sa reaksyon nito. Buntis na nga ako at magpapakasal na tayo, pero hindi mo pa rin alam na mahal kita? Mahal nga kita, totoo yun. Muli siyang niyakap ni Samuel. I love you too, babe. Akala ko, baby lang natin ang dahilan kaya pakakasalan mo ko. Salamat dahil nakuha ko na rin pala ang gusto ko. Hindi ka mahirap mahalin, Samuel. Kahit anong pigil ko, kusa pa rin tong tumibok para sa'yo. Muli silang nagyakap at mula sa oras na yon, sisimulan na nilang tahakin ang bagong yugto sa buhay nila. Makalipas ang ilang buwan, naganap na rin ang kasal ni Shena at Samuel. Ginanap yon sa tabing dagat sa harapan ng bahay ng dalaga. Hindi rin nagtagal nang sa wakas ay nasilayan na rin nila ang kanilang panganay, si Baby Sanya. Sabay silang napaluha habang pinagmamasdan ang bunga ng isang desisyong hindi nila inaasahang magbubuklod sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. At hindi lang ito ang nagbigay kasiyahan sa kanilang dalawa, dahil tuloy-tuloy na ang paglakas ng katawan at pagbuti ng pakiramdam ni Anton. Muli na itong papasok sa eskwela sa susunod na pasukan. Hindi man perpekto ang buhay at puno ng pagsubok, pero nariyan pa rin ng Diyos na handang umagapay hanggang ikaw ay magtagumpay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.